Welcome back to our YouTube channel mga master. So for today's video is meron tayo din i-repair na Vivo V17 Pro. So ang problem daw nito is naka-stuck lang siya sa Vivo logo. So pag ino-on o ulit-ulit lang siya sa logo na Vivo. So sa video na ito mga master is papakita ko sa inyo kung paano natin siya gagawin. So keep on watching ng mga master. Okay, so i-remove ko na yung back cover nya. Sa pagbabaklas pala nito mga master, kung hindi nyo pa kabisado, konting ingat lang sa pagbabaklas kasi may mga sensor yung ibang unit, baka tamaan ninyo yung finger sensor ng switch. Yun, minsan nakalitaw lang yan sa gilid-gilid, so konting ingat lang para iwas sa bono. Okay, so natanggal ko na yung tornilyo. Ngayon naman is aalisin natin yung battery. So yan, nilalagyan ko siya ng fluid para madali lang iangat ng battery. So yan mga master, is natanggal ko na yung battery. So dito tayo magpo-focus sa kanyang battery. So tatanggalin ko lang tong tape, yung tape ng battery. So basic lang ito mga master. So pwede rin naman lang gawin nyo is bumili na lang kayo ng bagong battery. Pero itong itinuturo ko is para makatipid kayo. At okay pa naman kasi yung battery nya, hindi pa naman bloated. Ito talaga yung mga madalas nasira sa mga cellphone, kaya nag-i-stock logo sila. So ito mga master is aalisin lang natin yung fuse na nakakabit. So yan mga master is natanggal ko na yung fuse. So ngayon is lalagyan ko siya ng soldering lead. Yun yung magiging jumper natin. So sa video na to is jumper naman ang ipapakita ko sa inyo. Sa previous video ko kasi ang ginawa ko naman is pinalitan ko ng bagong fuse. Okay, so yan mga master is naka jumper lang yan sa soldering lead. Yan, pinagdikit ko lang yung magkabilang dulo. Yan. So i-testing na natin. So kanina mga master, nung pinower on ko is nakatulala lang siya. So ngayon tignan natin kung tulala pa rin ba siya sa Vivo logo kapag ating pinower on. Alright, so yan mga master, so nag-open na yung cellphone na inayos natin. So hindi na siya nakatulala sa logo. So nag-boot na siya. So ang problem lang niya talaga is yung kanyang battery fuse. So malaki ang tipid nyo dito mga master kasi hindi nyo na kailangan bumili ng bagong battery. Kasi fuse lang yung nasira dito, tumaas yung resistance. So sa mga previous video ko is meron tayong tutorial niyan about sa battery fuse. So pwede nyo rin panoorin yun para mas maintindihan nyo yung tutorial about sa battery fuse. So lalagyan ko na siya uli ng tape.
So marami na akong tutorial na ganito. Yung iba is jumper, at yung iba is pinalitan ko ng bagong fuse. Ayun yung reason kung bakit stock logo yung phone. Ang dahilan naman mga master kaya nasisira yung fuse, yun is kapag ginagamit natin yung phone natin na naka-charge. Kasi tumataas yung resistance ng fuse, kaya yun, nasisira yung pyesa. Kaya minsan magugulat na lang kayo yung phone nyo naka-stock logo na, o di kaya magagamit nyo lang siya kapag nasaksak sa charger, tapos kapag hinugot, ayun, mamamatay yung phone. So may mga ganong case sa battery fuse. Sa mga previous video ko, kung mapapanood nyo, may mga ganong case na hindi siya nagagamit kapag hindi naka-charge at stock logo lang siya kapag pina-power on, at lahat yun is fuse lang ang sira. So napaka-basic lang nito mga master. Kahit magpalit kayo ng bagong fuse, kung meron kayong mga lumang battery, so pwede nyo kunin yung fuse nun at yun yung ipapalit ninyo. Pero kung wala kayong pamalit, so ang option nyo is yung jumper. Kung may mga tanong kayo about sa tutorial natin ngayon, pwede nyo i-comment mga master sa ating comment box section. At kung may mga gusto ko yung ipagawa sa akin na tutorial, i-comment nyo lang. So gagawin natin yan ng video. So yan mga master, so stable na yung ating nirepair. So hindi siya stock logo, so okay na yung phone na nirepair. So ngayon is i-assemble natin siya. Didikit ko na yung back cover niya. Okay, so yan mga master. So kung may natutunan kayo sa video na to, please like and share para marami maabot yung ating tutorial. May mga iba rin tayong matulungan na gusto makatipid sa kanilang mga cellphone. So huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para palagi kayo ma-update kapag may mga bago akong tutorial or tips na i-upload. So thanks sa panonood mga master, and hanggang sa ating susunod na mga video tutorial, and yeah, God bless.